focus ay ang verse 4. Kung saan dito ay ipinakita ng salmista na walang iba kundi si David na sa kanyang paglakad, sa kanyang buhay ay may kasamang mga bagay na hindi kaaya-aya o mga kapighatian, mga pagdurusa. Alam po natin, no, kanina narinig natin sa ating congressional prayer, no, na yung ating mga kababayan sa Israel ay ating ipanalangin. So, nakita natin, no, kung nanonood po tayo ng mga news na napakatindi nung dinaranas nung mga tao doon, no, yung mga sa Palestine at saka sa Israel, no, maraming namatay, maraming nagdurusa. Nakakaawa po pag pinapanood niyo, nag-iiyakan talaga sila. Kagaya nung isa, nagkwento siya, ang sabi daw ng Israel, umalis sila sa lugar na yon sapagkat sila'y bobombahin yung lugar na yon sapagkat naroon yung mga terorista na kalaban ng Israel. At sila naman ay sumunod. Ngunit paglipat nila doon sa lugar kung saan sila'y lumikas, may nagbomba naman sa kanila doon. So sila ay magkahalong galit, lungkot, no, pag-iyak dahil sabi nila, pambihira, bakit naman sabi nyo, umalis kami dito, pero pagpunta namin doon sa kung saan kami pupunta, binomba nyo kami. So parang niloko nyo kami, nagsinungaling kayo sa amin. So nakita po natin yung suffering ng mga tao na yon, no? Yung misery ng kanilang buhay at pati yung kamatayan mismo dahil sapagkat marami na pong namatay. So dito po sa ating pag-aaralan, ang titingnan po natin ay yung buhay ni David na siya ay dumanas ng iba't ibang klase ng kapigatian sa kanyang buhay, ng suffering, no? At maski pa yung experience ng near death na experience na siyang naranasan niya. At gayon din po, titingnan din natin kung ano yung naging source ng confidence ni David para habang siya'y dumalakad nakasama ang Panginoon at dinaranas ang mga kapigatian, siya'y nagpapatuloy ng merong confidence sa pagharap ng realidad ng kasalanan, ng kalungkutan at ng kamatayan. So, para po sa ating title ng ating message o ng ating mensahe ngayong hapon, ang title po ng ating mensahe ay Believers Being Comforted and Protected by the Great Shepherd. Ang mga mananampalataya ay patuloy na inaaliw at pinoprotektahan ng dakilang pastol. Believers being comforted and protected by the Great Shepherd. Para po sa buod ng ating mensahe, Jesus the Great Shepherd is the only source of the believer's true comfort in life and death. Jesus the Great Shepherd is the only source of the believer's comfort in life and death. So meron lamang po tayong dalawang pointers sa ating pag-aaralan ngayong hapon. Ang una po ay David's acceptance of the reality of sin, misery, and death. Yung pong pagtanggap ni David sa katotohanan na ang buhay sa mundong ito ay puno ng kapighatian, puno ng pagkamakasalanan at eventually po ay kamatayan. Alam naman po natin na lahat po tayo ay haharap sa kamatayan. So nalalapit na po ang araw ng undas at alam natin, no, na sa Pilipinas, no, nabibisi tayo sa mga panahong ito, no. So maliban po na maunang bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, bago tapusin ang mundong ito, tayo po ay haharap sa kamatayan. So, at ang pangalawang pointers po natin ay David's reason for his confidence in facing the reality of sin, misery, and death. Ano po yung rason ni David para sa kanyang confidence o yung kanyang pagtitiwala na kaya niyang harapin at tanggapin ang katotohanan ng kapigatian, ng suffering, ng sin, misery, and death sa mundong ito. So yung dalawang pointers po ang ating titingnan. So let's proceed to the first pointer po, no? David's acceptance of the reality of sin, misery, and death. Hayaan niyo pong basahin ko muli ang chapter 4 ng Psalms 23. Ang sabi po rito,
Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. So, hanggang dun lamang po muna tayo para sa ating first point. So, dito po makikita natin, no, sa verse 1 hanggang 3, yung mga nakita natin mga images o yung mga paghahalin o paglalarawan ay tila baga parang kabaligtaran bigla itong nangyari sa verse 4. Kasi kung makikita nyo po sa verse 1 hanggang 3, ang mga paglalarawan na ginawa ni David ay siya ay pinahihiga sa luntiang pastulan. So nakita natin po, luntiang pastulan, green pastures. Inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig, na pahingahan, still waters. And then ano pang sinabi niya? Pinanunumbalik niya aking kaluluwa. So nakita po natin, luntiang pastulan at tubig na pahingahan. Yun yung kaaya-ayang mga paglalarawan na nakita natin dun sa verses 1 to 3. Pero pagdating po dito sa verse 4, ang sabi rito, wala akong kinakatakutan bagamat ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan. So, pagdating dito, lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, o dun sa English, sinabi na, though I walk through the valley of the shadow of death. So, habang ako po ay nagbubulay-bulay sa aklat na ito ng Psalms 23, pilit ko pong iniisip kung bakit si David, alam natin na siya kinasihan ng banal na espiritu, pero bakit yun ang isinunod niya? Bakit biglang isinulat niya ang isang hindi ka nais-nais na paglalarawan na ang sabi dito ay libis ng lihim ng kamatayan? Nagsimula siya sa isang magandang paglalarawan ng kanyang buhay sa Panginoon, ng kanyang paglakad sa Panginoon, na ang Panginoon ng kanyang pastol, dinadala siya sa mga luntian na pastulan, siya ang Panginoon nagpo-provide sa kanya, at siya ay dinadala sa tubig na kapahingahan, nagbibigay ng kapahingahan sa kanya, physically, spiritually, nire-restore siya sa tuwing siya ay magkakasala, sa tuwing siya ay nalulungkot sa mga pag-uusig sa kanya. Pero dito, pagdating dito sa verse 4, bakit biglang-bigla na yung magagandang tanawin na yun o magagandang paglalarawan na yun napalitan ng the valley of the shadow of death o yung libis ng lihim ng kamatayan? So, ako po ay nagtaka at nagtanong sa akin sarili at humingi ng tulong sa Panginoon. Natulungan niya ako na maunawaan ko ito. At sa biyaya ng Panginoon, meron po akong nakita, isang pastor na reliable din po siya, si Pastor Kim Riedelbarger. At nakita ko po yung kanyang remarks sa kanyang sermon sa Psalm 23. Ito po ang sabi niya. Sa bansa ng Israel, ito po ay merong 4 na seasons. Tayo po kasi 2 lang ang season natin, di ba? Summer and rainy. Ngunit sa ibang bansa, meron silang meron silang winter, spring, summer, saka fall. Di ba? So sabi niya po dito sa kanyang pag-aaral, sa Israel daw kasi, dahil 4 yung kanilang seasons ng kanilang klima o ng kanilang weather, so meron silang winter and spring. So during winter and spring, since katatapos lang ng ulan at tagsibol, ito po ay green na green yung mga pastulan sa bansa ng Israel. So pagkatapos po ng winter and spring, alam natin na papasok na yung patapos ng spring, papasok na ngayon yung summer, and eventually tinatawag nilang fall. At pag nag-umpisa na po yung summer, mas mainit na po yun, natutuyo na po itong mga green pastures. Yung green nagiging brown na sila hanggang sa maging taglagas, nauubos na. So hindi naman po ito sabay-sabay na nangyayari kasi alam naman natin, di ba, pag minsan mapapansin natin, kunyari, nasa isang lugar ka, nasa Ilocos ka, ako ay nasa Bicol, nagtawagan tayo, Brad, kumusta ba dyan? Ano dito? Mainit dito sa Ilocos. Grabe init. Dito naman sa amin, medyo makulimlim dito sa Bicol. So, ang ginagawa po ng mga shepherd, kapag ka nagbabrown na yung mga pastulan, dinadala niya na yung kanyang mga tupa. Hinahanap niya na dun sa mas green pastures para dun niya napakainin kapag ka pumapasok na itong
summer at saka yung fall. So, syempre po, pagka naglalakbay itong mga pastol, eto na. So, sabi rito, the shepherd had to lead the flock to a new location near a spring. So, yun na po. So, sinabi natin, kailangan niyang dalhin. Dahil nga natutuyo na yung mga pastulan, maghahanap na siya ng mga pastulan na mas hindi pa natutuyo. So, sa paghahanap nila, dito po nila na-encounter yung mga dangers. No? Sabi rito, during this time of year, the shepherd had to lead the flock to a new location near a spring. Not only was it possible for sheep to wander off, siyempre, kung ikaw may mga tupa, yung mga tupa mo, minsan, umaalis sila dun sa kawan, di ba? Dun sa lupo ng mga tupa, nagwawander sila. The move made by the sheep vulnerable to attack by the predators. Sino yung mga predators? Yung mga lobo, no? Umatake sa kanila ng mga mabangis na hayop. And there was no certainty that the spring the shepherd was seeking was even flowing. So, si David po, nung alam natin si David bago siya naging hari, siya ay isang pastol, no? Nakita natin nung siya nakipaglaban kay Goliath, no? Ay binigyan siya ng mga sandata na panlaban yung kay Saul. Pero dahil ito'y mabigat, ito ay parang hindi niya kaya at ang sinabi niya ay nagtitiwala siya sa Panginoon, ang ginamit niyang weapon ay yung kanyang tirador o yung slingshot niya at saka yung siguro may hawak din siya na rod bilang pastol. Dahil dun siya sanay siya ay nakikipaglaban sa mga mabangis na hayop upang protektahan niya yung mga tupa niya na kanyang inaalagaan. So alam po ni David bilang pastol na ito yung nararanasan ng mga tupa. At dahil sa biyaya ng Panginoon, siya ay nagkaroon ng karunungan na kumbaga yung kanyang experience bilang pastol sa pagdadala niya ng kanyang mga tupa sa mga green pastures, pag lumilipat sila dahil nga natutuyo na yung mga green pastures, nakikita niya yung mga dangers o yung mga bagay na hindi kaaya-aya habang sila'y nagtatravel papunta dun sa kanilang destinasyon. So nakita niya na gaya ng siya bilang tupa, dinadala niya yung mga tupa niya doon, bilang pastol, dinadala niya yung mga tupa niya. Siya naman na bilang tupa ng dakilang pastol na walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, sa ating buhay, sa pagpapatuloy ng ating buhay, sa pag-preserve ng Panginoon, hindi natin maiiwasan na dumanas tayo ng mga pagsubok. Nakita niyo po ba yon? Gaya ng mga tupa, yung dinadaanan nila papunta doon sa green pastures, may mga dangers doon. Maring may mga atake sa kanila doon, may mga bangin, no? Maliligaw sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta, madilim. Pero ang destinasyon nila papunta doon sa green pastures, inaakay sila ng pastol nila. Tayo bilang mananampalataya na iniligtas ng Diyos sa kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi po tayo excused sa mga bagay ng mga sufferings. Hindi po tayo excused. Kahit tayo ay nakakuha na ng biyaya ng Panginoon, nakamtan natin ang biyaya ng Panginoon, naligtas tayo, hindi po ibig sabihin na hindi na natin daranasan ang mga paghihirap at ang mga pasakit sa buhay na ito at maging ang kamatayan. Nakakalungkot pong isipin na may mga nagtuturo na ang buhay Kristiyano ay buhay na masaya lamang, no? At ang mga ibang Kristiyano o ibang tao na nagsasabi na sila ay Kristiyano, ito ang kanilang paniniwala o ang kanilang pinangahawakan, no? Ang akala nila ang buhay ng Kristiyano ay tungkol lamang sa health and wealth. Ang mga preaching sa church sila ay mga ganito, health and wealth, no? They thought that experiencing suffering and affliction is not the normal Christian life. Di ba po? Meron pong isang sikat na pastor at siya ay nagsulat pa ng libro. Hindi ko po alam kung kilala niyo siya, no? Pero hindi ko na po sasabihin ang kanyang pangalan, no? Na ang sabi po niya, ang kanyang itinuturo ay ito: every Christian will be blessed by God in terms of financial and material abundance
and can have their best life now. So siguro po, kilala niyo yung pastor na yan, no? So nakakalungkot po, ano? Dito sa Psalms 23 verse 4, sinabi rito ni David na siya'y lumalakad sa lilim ng, libis ng lilim ng kamatayan. Pero itong mga ito, nagpipreach ito ng mensahe na ang buhay ng isang Kristiyano ay puro pagpapala lamang o puro mga material na pagpapala. Kasi pag sinabi natin pagpapala, maraming pagpapala both materially and spiritually, no? Tayo binibless ng Panginoon. Pero itong mga ito, nakapokus lang sila sa material na bagay at siyempre alam natin kapag dumana sila ng mga problema sa buhay, pagkakasakit, no? Pagkalugi ng negosyo, pagkawala ng trabaho, pagkawasak ng mga relasyon sa pamilya, ano na nangyayari sa kanila? Saan na sila tatakbo? Ang pundasyon nila ay tungkol lamang sa material at pinansyal na mga pagpapala. So, babagsak po iyon kasi wala po yung tunay na foundation dun kapag humarap na tayo dun sa ganong yugto ng buhay natin. Dahil, alam po natin yan. Halos siguro po tayo lahat dito. Ewan ko lang, siguro maliban yung mga bata, no? Pero tayo pong mga naririto, humaharap po tayo sa katotohanan ng mga suffering and afflictions dito sa buhay natin. So kung hindi po natin titingnan niyo na ito ay part ng sovereign plan ng Panginoon, hindi po natin maiintindihan kung bakit nangyayari sa atin to. 'Di ba? Lord, bakit ako? Lord, bakit lagi na lang ganito nangyari sa buhay ko? Sumusunod naman ako sa iyo, Panginoon Tapat naman ako sa iyo, Panginoon. Bakit po nangyari sa akin to, Lord? Bakit nyo kinuha yung anak ko? Ba't nyo kinuha yung asawa ko, yung mahal ko sa buhay? Bakit kami naghihirap, Panginoon? Kung hindi po natin naiintindihan ito sa biyaya ng Panginoon, sa wisdom ng Panginoon na ibinibigay niya sa atin, hindi po natin talaga makakayanan itong harapin sa sarili natin. Kaya ito po mga itinuturo na ito ng mga prosperity preachers, mga feel-good gospel, sugar-coating ng mga gospel, na puro pagpapala, puro magagandang bagay. Ang mga church na ito, sabi ni MacArthur, kung di ako nagkakamali, nakikipagkompetensya ito sa mundo para bigyan ng kaaliwan na pangmundo ang mga tao. Grabe po, di ba, yung description ni MacArthur? Yung church mismo nakikipag-compete sa mundo. Di ba, siyempre ang mundo, meron silang mga sports. Hindi ko po sinasabi, ako po ay, ng sports ay masama, no? Ako po ay isang sports lover, no? Basketball po ang paborito kong sports. At nanonood din po ako ng mga sports. Pero, kung yan po ang focus ng buhay, sports, yung mga bagay na hobbies, no? Ang church, ganun din ang ino-offer. Di ba nakikipagkompetensya ka lang din sa mundo na bigyan ng temporary na kaaliwan ang mga tao imbis na makita nila ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo na kinakailangan nila upang sila'y maligtas sa kanilang kalagayan na sila'y makasalanan? Kung yun po ang pinipreach sa church na gusto lamang marinig sa tenga, wala pong pinagkaiba yun sa mundo. Pero balik po tayo sa suffering and affliction, no? Ano pong sabi sa Romans 8:20? Roma 8. Sensya na po, mabagal po ang cellphone ko. Hindi ko po alam kung bakit. Roma 8:20. Ito po sinasabi, sapagkat ang sang nilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan dahil sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. So nakita po natin, no? Etong mundong ito, ang sabi rito, nasakop ng kawalang kabuluhan. Subject to futility, yun po yung sa English. Kaya wag po tayong umasa na ang mundong ito ay madali. Wag po tayong mangarap na ang mundong ito ay gaganda pa. Maaring kayo ay malulungkot sa sinasabi ko o maaring kayo ay hindi nyo magustuhan ng sasabihin ko, pero yun po ang totoo.
Yan po mga nangyayari ng mga global warming, epekto ng global warming na mga matitinding bagyo, matitinding sakuna, patuloy na paglaganap ng kasamaan sa mundo. Yan po ay hindi natin mapipigilan. Sapagkat bakit? Ito po yung sabi. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Sino po yung sumakop sa mundo? Sino yung nag-subject? Mas maganda po kasi basahin natin sa English eh, no? Ito kasing Tagalog, medyo hindi ganong kalinaw ang explanation. Basahin ko lamang po sa English, no? Romans 8:20. So sabi po rito, for the creation was subjected to futility, not willingly, but because of Him who subjected it in the hope. Tuloy natin sa verse 21, that the creation itself will also be set free from the bondage to decay into the glorious freedom of God's children. So nakita po natin kung sino yung nag-subject ng mundong ito sa futility. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya ang mundong ito ay puno ng kapighatian, puno ng pagkamakasalanan, puno ng paghihirap. Dahil ito ay nasubject sa futility, kailan nangyari ito? Nung nalaglag po sa kasalanan, si Eva at si Adan. Kasama ang mundong ito, naging fallen world ito. Kaya po tayo na narito sa mundo, kasama po tayo ng mga fallen creatures, mga makasalanang tao na kailangan natin ng kaligtasan, ng biyaya ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya wag po nating labanan ito, wag po nating kontrahin itong katotohanan ito na may paghihirap sa mundo. Ang kailangan po nating maging resolve ay ang Ebanghelyo ng Panginoon, na siyang tanging pag-asa natin na ito, sa pagtatapos ng mundong ito ay babaguhin ng Panginoon. Magkakaroon ng tinatawag na new heavens and new earth. Yun po yung dapat na ating tinitingnan. Hindi ko sinasabi na wag tayong magtipid sa kuryente, wag tayong maging responsable sa mga pagtatapon natin ng basura. Pero kung yan po, yung mga ginagawa na global warming controls o yung mga nagiging extreme environmentalist na tayo, baka po nagkakamali tayo dyan at hindi na tayo lumalakad ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat kung naiintindihan natin ang bagay nito, hindi natin mapipigilan ito. Ang araw, ito po, based sa mga pag-aaral ng siyensya, humihina na po ang energy ng araw. Bakit? Anong epekto nito pag humina ang energy ng araw? Painit po siya ng painit. Habang ang araw ay nawawalan ng enerhiya, ito ang epekto nito ay painit ng painit, palakas ng palakas yung kanyang pag-init. Yun po ang sabi ng mga siyensya. At yun din ating ozone layer na patuloy na nabubuta. Siyempre, sobrang init ang araw. So, nararamdaman ngayon natin yung epekto ng araw. So, hindi po natin ito mapipigilan. Gayon din po yung sufferings and affliction na nararamdaman natin nararanasan sa buhay natin. Hindi po natin ito mapipigilan. Minsan nagpe-pray tayo, Lord, sana po, tulungan niyo ako dito. Sana po, wag niyo pong ipahintulot sa akin to, malampasan ko to. Wala pong masama doon. Even po ang ating Panginoong Hesus, nung gabi na siya ay, bago siya magdusat, pako sa kusang kalba, anong sabi niya? Diba? Sabi niya, Panginoon, kung pwede po, na lampasan itong kopa. Pero, wag po ang aking kalooban, kundi ang inyong kalooban na masunod. Di ba nakita natin yung suffering ng Panginoong Hesus po? Siya bilang nagkatawang tao, naranasan niya ang suffering ng isang tao. Yun yung prayer niya. Kung pwede lang, Lord, wag na po eh. Sabi niya sa kanya, Ama, kung pwede lang sana, wag na. Kasi alam niya eh. Diyos siya, alam niya yung, nakita niya na. Alam kung ano sasapitin niya. Pero at the same time, siya rin ay tao na nakakaranas ng mga kalungkutan, ng mga kapigatian, ng pasakit. Yun ang kanyang prayer. Pero ano sabi niya? Panginoon, wag ang aking yung kalooban niyo po, Panginoon. Yun ang sabi ng ating Panginoong Hesus. So hindi niya iniiwasan yung suffering. Tinatanggap niya na meron talagang suffering and affliction. So ganito rin yung sinasabi ni David dito, na siya ilalakad sa valley of the shadow of death.
Sabi rito, even through, though I walk. So nakita natin, no, si David, alam niya, lalakad siya rito. Ano, bakit walk sinabi? Bakit hindi run? 'Di ba? So alam ni David, no, hindi siya talaga, yung confidence siya nandoon. Kahit naglalakad lang siya, alam niya, kasama niya ang Panginoon. At syempre, eventually, yung suffering and affliction, nagdudulot ng ano po? Ano yung end ng buhay natin dito sa mundong ito? Walang iba kundi kamatayan. Kaya sabi rito, walk through the valley of the shadow of death. Kamatayan. Si David, sa buhay niya, kung babasahin natin ang kanyang buhay, maraming mga pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay nandun sa bingit ng kamatayan. Di ba po? Yung mga kalaban niya, mahabol sa kanya. Maging yung kanyang anak na si Absalom, may gusto siyang patayin eh. Pero sabi rito, shadow lang yung death. No? Sabi rito, shadow. Di ba, isipin niyo po, yung anino, nakikita niyo, di ba? Pero hindi kayo kayang hawakan ng anino. Di ba? Anino lang eh. So ganun yung inilalarawan dito. Itong kamatayan na to, wala tong power sa kanya. Anino lamang ito na dadaanan lamang niya patungo dun sa walang hanggang buhay o yung kanyang pagluwalhati, yung future glory na kanyang na looking forward siya through faith. At ano pa makikita natin? Alam po natin na ang ating dakilang pastol, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Siya po ang gumapi o tumalo sa kamatayan. Sa papaanong mga paraan at mga katotohanan na makikita natin. Unang-una, yung kanyang resurrection. Yung kanyang muling pagkabuhay. Anong sabi sa Acts 2:24? God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. So nakita po natin, no? Ang Panginoong Kristo ang pinakaunang tao na muling nabuhay. At hanggang ngayon ay nagpapatuloy na buhay. Si Lazaro, nakita natin, binuhay ng Panginoong Hesus. Pero, after no, ano nangyari kay Lazaro? Di ba namatay din siya? Pero ang Panginoong Hesus hindi. Nung siya'y muling nabuhay, yung kanyang muling pagkabuhay, tinalo niya ang kamatayan sapagkat hanggang ngayon siya ay buhay. Siya ay nagahari sa kanan ng Ama. Patuloy na nag-i-intercede sa atin, namamagitan sa atin. No? Ano pang sinabi? Revelations 1:18. And the living one, I died, and behold, I am alive forevermore. And I have the keys of death and Hades. So ang Panginoong Kristo, sabi niya, I am alive forevermore. So tayo rin po na mga nakiisa kay Kristo sa pananampalataya, meron din po tayong assurance sa tayo ay muling mabubuhay din at matatalo din natin ang kamatayan dahil sa ginawa ng Panginoon. Ano pa? Yung sinlessness ng ating Panginoong Hesus. He is sinless and therefore death has no power over Him. Alam niyo po ba yon? 1 Peter 2 verse 22, He committed no sin, neither was deceit found in His mouth. Bakit po sinabi no na yung sinlessness tumalo sa kamatayan? Di ba alam naman natin that the wages of sin is death. So ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang Panginoong Jesus wala siyang kasalanan, walang epekto sa kanya yung power ng death, ng sin which is death. So tinalo niya yung death sa kanyang pagiging sinless. Kaya kung sino man ang sumampalataya sa Panginoon, ito yung tinatawag na imputed righteousness o sinlessness na ibinibigay ng Panginoon kung sa sino mang sasampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Tayo rin ay magkakaroon nito. Magiging sinless din tayo sa harapan ng Panginoon. Although nandito pa tayo sa lupa, meron pa tayong indwelling sin, hindi pa tayo perpekto, pero sa paningin ng Panginoon, dahil sa righteousness o sa sinlessness na in-earn ng kanyang anak nung siya'y nabuhay sa lupa para sa ating kaligtasan, ay sinless ang tingin sa atin ng Panginoon. Wag po tayo magkamali, hindi po tayo nagtuturo dito ng sinless perfection, na katuruan. Kasi mali po yung sinless perfection. Tayo po ay
nagpapatuloy na sinasanctify ng Panginoon at tayo po ay may part sa sanctification natin. Nagpapatuloy tayo sa tulong ng Holy Spirit, gawain ng Panginoon, pero at the same time, meron tayong responsibilidad na sumunod sa utos ng Panginoon. At tayo po ay nagpe-persevere, no? Pine-preserve ng Panginoon. At the same time, meron po tayong doctrine na tawag natin perseverance of the saints. Nagpapatuloy po ang mananampalataya. Kaya ang sabi, ang magpapatuloy hanggang wagas ay siyang maliligtas. Di ba? Sabi. So kung tayo po ay magpapatuloy hanggang wagas sa biyaya ng Panginoon, sa paglakad sa pananampalataya, tiyak, ang pangako na kaligtasan ay tiyak sa atin. So hindi po yung sinless perfection sinasabi natin dito. Ito yung sinlessness ni Christ nakasama sa benefits ng kanyang pagliligtas na makukuha ng isang taong sumampalataya sa kanya. So ano pong sinabi dito? Physical death again is just a shadow that believers will pass by from this life unto eternal life. It cannot have hold over them. Sabi sa 1 Corinthians 15:20. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Again, may ebidensya na ang Panginoong Jesucristo muling nabuhay. At hanggang ngayon, siya'y nanatiling buhay. So, andun yung assurance natin. So, bakit tayo matatakot sa kamatayan? Hindi ko sinabi na wag tayong mag-ingat po. At saka hindi ko sinabi na yung kamatayan, talagang walang epekto sa atin na, sige, sagasaan nyo ako, hindi ako takot dyan. Hindi po yun ang ibig natin sabihin. Ang ibig natin sabihin, yung takot na ito na tayo, pagharap natin sa Panginoon, ay haharap tayo bilang isang kanyang parurusahan at tatanggap ng parusa niya sa apoy ng impyerno. Yun yung takot Yun yung epekto ng kasalanan Yun yung sting o yung kamandag ng kasalanan. Na ang tao, kapag siya'y magpapaalam na sa mundong ito, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Anong ginagawa ng mga, sa experience nyo, ano yung lagi nyo nakikita sa mga deathbed na mamamatay na ng mga tao? Di ba pansinin nyo na hinahanap nila yung mga kamag-anak? Manay, nasan ka na, tatay? Ay, wala na si nanay at si tatay, nauna na sa'yo. Pero hinahanap pa rin nung tao na andun sa, sa deathbed o yung naghihikaos na, naghihingalo na. Nasaan yung asawa ko? Nasaan yung mga anak ko? Di ba yung relationship hinahanap? Kung wala kang relasyon kay Kristo, yun ang epekto sa'yo. Kasi takot kang mamatay takot kang iwanan mo sila Tapos hindi mo alam kung saan ka pupunta pagkatapos ng kamatayan. Kaya may takot ka, may fear of death. So yun yung fear of death na sinasabi. Hindi ito yung fear of death na ang tapang-tapang mo, iingatan ka ng Panginoon, kahit hindi ka mag-ingat. Siyempre, kunyari ako, gaya ng nakwento ko sa iyo, na-aksidente ako. Kung hindi ako talaga sa biyaya ng Panginoon, maaaring mas matindi pa ang disgrasya ko dahil ako ay recklessly nagmotor at hindi ako nag-ingat sa aking katawan sa mga suot kong pangkasuotan ko sa motor na nag-ingat sa akin. So, hindi yun ang tinatawag na wala akong takot sa kamatayan. Maling pagtanaw po yun na hindi tayo takot sa kamatayan. Siyempre po, ang kamatayan, hindi natin gusto ang bagay na yan. At tayo ay nagiging responsable sa ating katawan, nag-iingat tayo. Pero sinasabi dito, yung sting ng death o yung power ng death, kung wala ka kay Kristo, hindi mo alam kung ano nang susunod pag nawala ka na sa mundong ito. At pag nandun ka na sa deathbed mo, matinding kalungkutan, matinding takot ang bumabalot sa puso mo. Ayaw mong hiwalayan ang mga nasa mundong ito. Dahil alam mo, talagang paalis ka na Kita mo, unti-unti na hindi ka na makahinga, di ba? Yun ang sinasabi rito na fear of death. Na ito, sinasabi ni David, sa mga mananampalataya, shadow lang to. Hindi niya tayo kayang hawakan. Anino ka lang, dadaan lang kami dyan. Pero yung power mo, hindi mo kami kayang i-hold. Yun yung sinasabi rito, because our great shepherd Jesus Christ already conquered death. Di ba? So ano pa sabi sa Hebrews 2:15? And deliver all those who through fear of death were subject to lifelong slavery. Di ba? Pag wala ka kay Kristo, alipin ka nito nung takot ng kamatayan. Lifelong ito hanggat hindi ka nababago ng Panginoon. No? Sino lang pwedeng mag-deliver sa'yo doon sa lifelong slavery ng fear of death? Walang iba kundi si Jesus Christ.
So, sa pagtatapos dito sa point number 1, no, Romans 8:28, sabi, all things work together for good for those who love Him and who are called according to His purposes. So, siguro iba, kabisado natin itong verse na to. Pero ano sabi rito? Pansinin niyo po, all things together for the good. Work all things. God works all things. Pag sinabing all things, hindi lang good things. Kasama rito yung bad things. So kung babasahin talaga natin, God works good and bad things for the good of those who love Him and who are called according to His purposes. So sa tuwing dumadanas tayo ng suffering and affliction, isipin natin, alam ng Panginoon po yan. Pinahintulutan niya ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon dyan, kaya natin lampasan yan. Kung kamatayan man ang sasapitin natin, alam natin, meron tayong kasigurado, nakapiling natin ng Panginoon. Pagpikit ng mata natin, isang iglap lang, nandun na tayo sa piling ng Panginoon. Etong shadow of death, dumaan lang tayo rito. Yun yung mensahe na gusto ko makita. So, sa ngayon, narinig mo ang mga katotohanan na ito. Ano ngayon ang epekto sa iyo nito? Sa pagtingin sa realidad ng suffering and affliction at maging kamatayan, tinatanggap po ba ang mga katotohanan na ito? Na hindi mo ito kayang pigilan? At tanging ang katotohanan na si Kristo lamang na siyang magsusugpong sa iyo o magkoconnect sa iyo sa Diyos ang siyang tanging kasagutan mo rito o confidence mo para sa bagay na ito. Dahil alam natin na ang epekto ng kasalanan ay paghihiwalay sa Panginoon. Tayo ay nahiwalay sa Panginoon dahil sa ating pagkamakasalanan. Paano mo tinitinan ang kamatayan? Sa mga narinig natin na mga bagay na katotohanan na ito, ikaw ba'y takot na ikaw ay mamamatay? Iiwanan mo ang mga bagay dito sa mundong ito, mga naipundar mo, mga pamilya mo. No? Alam natin na narinig natin na ang Panginoong Hesus tinalo na yung kamatayan. So ano ngayon ang sinasabi sa atin ito? Lumapit ka kay Jesus. Kung ikaw ay wala pa kay Jesucristo, hingin mo ang kanyang awa, ang kanyang biyaya, tanggapin mo yung kanyang panawagan ng kaligtasan. Sa paghingi mo ng awa sa kanya na ikaw ay biyayaan niya ng tunay na pananampalataya at pagsisisi ng kasalanan upang makawala ka rito sa pagkaalipin sa ng takot ng kamatayan. At pangatlo, paano mo ine-encourage ang iyong mga kaibigan, ang iyong kamag-anak, mga mahal sa buhay mo, mga kaibigan mo? Sa tuwing sila'y dumaranas ng suffering and affliction, maging kamatayan, paano mo sila ine-encourage? Ano sinasabi mo sa kanila? So that, yamang narinig mo ang mga katotohanan na ito, anong dapat nating gawin? Dapat nating i-share yung gospel na ito yung magko-comfort sa inyo, ito yung magliligtas sa inyo. Hindi man agad immediately ma-comfort sila kasi syempre nalulungkot talaga sila. Pero pag narinig nila yung katotohanan ng Ebanghelyo, kumilos ang Holy Spirit sa kanila at nakita nila yung sarili nila na ang kailangan nila ay si Kristo sa oras ng kanilang mga suffering, afflictions. Alam niyo po, no, masarap mag-share ng gospel sa sa patay. Kasi makikita niyo, no, pera na lang ko siguro kung yung pinunta niyo lamay, mga nagbibideo okay, naglalasingan, di ba may mga ganyan eh. Pero kung pupuntahan niyo, very solemn, no, talagang malungkot sila lahat. Diyan yung opportunity na yung mga tao talagang napapaisip sila. Kasi hindi ito time ng pagiging masaya eh. Merong tinatawag na pag-iyak, pagtangis, pagpigati. Pero sa atin, alam natin, bilang mga Kristiyano, lalo na kung yung ating mahal sa buhay na sumakabilang buhay, alam natin na siya'y may tunay na pananampalataya sa Panginoon. Bagamat tayo umiiyak, pero on the other side, meron tayong tunay na joy. Dahil alam natin, kapiling na siya ng Panginoon eh. Di ba po? Pero paano dun sa mga alam natin na walang pananampalataya sa Panginoon? Paano natin sila ine-encourage? Di ba? So kailangan natin maintindihan ito sa tulong ng Panginoon. I-share natin yung gospel sa kanila para ma-encourage natin sa kanila sa mga panahon na sila nasa kapigatian. So ito po yung ating pangalawa at panghuling punto. Ano ang source? Ano ang reason ni David sa kanyang paglakad na siya ay mayroong katatagan o may confidence na lumakad sa realidad ng kapigatian sa buhay na ito at maging ng kamatayan? Ang sabi po sa verse 4b,
Sa English ko na lang po uli babasahin. Sabi, even when I go through the darkest valley, I fear no danger. Bakit? Bakit hindi natatakot si David? Bakit sabi niya, I fear no danger? Bakit may confidence siya? Dahil, sabi rito, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo po, no, kung titingnan niyo rin po itong verse 4, yung mga pronouns na ginamit dito, na nakapatukoy sa Panginoon, puro you. No? You are with me, your rod and your staff, they comfort me. Pero dito sa verse 1 to 3, ano yung mga sinabi? The Lord. He lets me lie down. He renews my life. He leads me. So, sa verse 1 to 3, dinedeclare ni David yung majesty ng Diyos. Pero pagdating dito sa verse 4, nakita natin yung personal relationship niya. Kasi sabi niya, for you are with me. You are with me. May personal touch. Hindi lang ikaw o hindi lang the Lord, hindi lang He. Ito sinabi, you. Nakita mo yung experiential part ng theology ni David, yung experiential part ng salvation. Kasi po ang salvation natin, hindi lang objective, no? Na alam natin na substitutionary atonement, merong justification, merong sanctification, o merong glorification. Pero meron ding experiential part na yun ay nandun sa sanctification, na pag lumalakad tayo, alam natin, nararanasan natin na sinasamahan tayo ng Panginoon. Kaya sinabi niya rito, you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Nakita natin doon yung personal pronoun na ginamit, you. It denotes the relationship of David to his God, to our God. So tayo ba ganun? Nararamdaman ba natin na lumalakad tayo sa Panginoon? Nakasama talaga natin yung Panginoon. Hindi lang yung nagbabasa tayo ng Bible, parang knowledge lang na hindi naman tayo talaga nakakaramdam na ang Panginoon kasama natin. So dapat po ipag-pray natin sa Panginoon nyo kapag gano'n. Dapat po, yung experiential part ng ating kaligtasan, nararamdaman natin na ang Panginoon talaga, pag nagpe-pray tayo sa Panginoon, alam natin na siya ay ating Ama, na humihingi tayo ng awa sa Kanya. So kung paano tayo, naranasan natin na tayo ay aliwin o i-comfort ng ating physical na tatay dito sa mundong ito, o yung anak natin, kung paano natin sila kinakalinga pag sila ay may pangailangan, ganun din tayo pag lumapit sa Panginoon. Dapat may personal touch na siya ang ating Ama, siya ang ating Diyos, na siyang nakakaramdam ng lahat ng ating pangailangan. Alam niyo po, Lord, ang pinagdadaanan ko, kayo nakakabatid lang lahat. So nakita po si David, ganun ang kanyang paglapit sa Panginoon, ganun ang kanyang paglakad. Ano sabi rito? You are with me. Ano yung ibig sabihin nito? God, the Emmanuel. God with us. No? So, dito pa lang, wala pa mismo si Jesucristo, pero si David alam na niya. Foreshadowing of Christ. Nakita niya na ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi pa ganun kalinaw nung panahon nila. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang pananampalataya, tinitingnan niya na kagad to, kahit hindi pa i-incarnate si Christ, no? Alam niya na ang Diyos, you are with me. Na ang Panginoong Jesucristo, sabi niya, anong sabi sa Matthew, di ba? He will called Emmanuel, di ba? Doon sa chapter 1 ng Matthew, verse 13 ba 'yon? Sorry. Verse 3. Parang mali yata ako. Verse 23 po, sabi, see, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will name him Emmanuel. Ano pong ibig sabihin ng Emmanuel sa dito? Sa Hebrew, which mean God with us. So nakita po nyo, no? Si David alam niya na yung biyaya ng Panginoon, yung pananampalataya niya, alam na niya yung God with us na Emmanuel dito. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo ito. Jesus Christ, our great shepherd, is the great Emmanuel. Born of the virgin, sabi rito, became pregnant and gave birth to a son, and they will
name him Emmanuel. So yun po yung confidence ni David, no? Kung bakit siya, yung source ng confidence niya ay walang iba kundi ang kanyang great shepherd, na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ngayon po sa second part and last part, David's reason for his confidence. So nakita natin yung source ng kanyang confidence, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Pero ano yung reason niya? Yung pag-apply niya sa buhay niya. Paano niya ito ina-apply sa buhay niya? Sabi rito, your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo po yung rod, ito po ay isang instrumento o kagamitan ng isang shepherd na primarily, ang purpose po ng rod ay protection. Ito po isang mahabang stick, no, na matibay na kahoy, na siguro may tulis din, no? At kapag kami umaatake ng mga hayop sa kanyang mga tupa, ang pastol o ang shepherd, ito yung pangsangga niya. No? Yung rod, ito ay nagsisimbolize ito ng protection, no? Ng guidance, no? Ginagamit dito pagbibilang ng mga tupa. Siyempre, yung pastol, talagang ano siya sa tupa niya, binibilang niya isa-isa yung mga tupa eh. Nakita natin, nasa numbers yun, alam ko eh. Na may time doon na si Moses yata parang nagbilang. So, yun po yung nagsisimbol ng staff, ng rod, no? Protection. So, bilang isang tupa, si David, alam niya na ang pastol, yung rod, yung protection ng Panginoon ay laging sumasa kanya sa kabila ng pagdanas siya sa mga kahirapan sa buhay. So, hindi niya inaalis, no? Hindi niya inaalis na hindi siya dadanas sa kahirapan. Pero alam niya, pag dumaranas siya ng kahirapan, suffering sa buhay, afflictions, merong rod na nagpro-protect sa kanya. At yun ay walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. So, ano pa sinabi? Anong sinabi pa dito? Your rod and your staff, they comfort me. Ang sabi pa rito ni David na dapat nating makita, sabi sa verse 4, again, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Actually, sa ibang salin po, sinabi pa rito, I will fear no evil eh. Sa ESV, sinabi dito, I will fear no evil for you are with me. No? So, ano po ang dapat nating makita rito? Kahit po tayo ay dumaranas sa matinding pagsubok, alam natin na yung protection ng Panginoon nandoon. Yung pagsama sa atin ng Panginoon, ng Holy Spirit, no? Na tayo ay tinuturuan niya pag tuwing tayo nagbubuli ng kanyang mga salita, no? Hindi lang yung physical providence sa atin, pati yung spiritual providence sa atin na hindi tayo maligaw, hindi tayo dayain ng dyablo ng ating pagkamakasalanan sa ating ginagawang pag-aaral ng kanyang mga salita. Yun ay isang protection ng Panginoon sa atin. And then, ano pa sinabi ito? Yung staff. Yung staff po, ito ay kagamitan din ng isang pastol na kung saan, ito yung nag-guide sa pastol, sa mga tupa na ginagamit ng pastol. Ang sabi dito, yung staff is a wooden stick that could have various functions in ancient times. It can be considered as a walking stick, no? And then it also denotes authority, no? Yung mga military figures nung panahon ng Old Testament, no? Yung staff is isang symbol ng authority and indicate their status. The ruler's staff will not depart from the tribe of Judah, sabi sa Genesis 49:10. So, yung rod, protection, yung staff, ito yung guidance, ito yung pangunguna ng Panginoon sa iyo. So, yung mga bagay na ito, nagsisimbolize ng source ng confidence ng isang Kristiyano na alam mo ang Panginoon, siya ang protection mo at siya rin ang nag-guide sa iyo sa buhay na ito. So, yamang narinig po natin ang mga katotohanan na ito, ano po ngayon ang comfort sa atin sa buhay nating ito at sa kamatayan? Diba? Ang sabi sa Heidelberg Catechism, no? Ano ang tangi mong kaaliwan sa buhay at kamatayan? Anong tangi mong kaaliwan? Anong comfort mo sa buhay at kamatayan? Ano sabi niya rito? Na hindi ko pag-aari ang aking sarili,
Sa halip, ako ay pag-aari sa katawan at kaluluwa sa buhay at sa kamatayan ng aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Grabe yung Heidelberg Catechism, no? Yung sagot niya. Hindi ko pag-aari ang aking sarili. Bakit ako matatakot sa buhay at kamatayan sa mundong ito? Ang nagmamay-ari sa akin, walang iba kundi ang aking tapat na tagapagligtas na si Jesucristo. Binayaran niya ng buo ang lahat ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. At pinalaya niya ako sa lahat ng kapangyarihan ng dyablo, the evil one. Iniingatan niya rin ako sa pamamaraang kung walang pahintulot ng aking amang nasa langit ay walang malalaglag kahit isang buhok mula sa aking ulo. Grabe. God's sovereignty in everything, even the smallest detail of your life, kontrolado ng Panginoon. Walang tsansa-tsansa, tsamba-tsamba dyan. Tunay na ang lahat ng bagay ay magkakatugma-tugma para sa aking kaligtasan. Dahil dito sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu, ay binibigyan rin niya ako ng katiyakan ng buhay na walang hanggan, assurance of salvation. At ginagawa niya akong taus-pusong sumasang-ayon at handang mamuhay mula ngayon para sa Kanya. For His glory. Ngayon, ang tanong sa atin, ang hamon sa atin, si Kristo ba, si Jesucristo ba ang Diyos ng buhay mo? Saan ka nakatingin? Sa tao ko ba nakatingin? Si kay Jesucristo ka dapat nakatingin, hindi sa tao. Kung natitisod ka huwag kang tumingin sa tao. Kay Jesus ka tumingin. Siya ang magprotekta sa'yo sa evil one. Ito yung mga pandaraya ng kaaway sa'yo. Huwag kayong tumingin sa tao. Ang sabi sa atin, si Jesucristo ang ating tingnan. The author and finisher of our faith. Looking forward to Jesus, the author and finisher of our faith. Ang sabi niya, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. John 14:15. Kung sinasabi natin na si Jesucristo ang Diyos natin, dapat, tinutupad natin ang utos ng ating Panginoon. Hindi lang tayo listener. Doer din tayo ng kanyang mga salita. Ano pa? Tayo ba ay nananatili sa kanyang pag-ibig? Sa pag-ibig ng Panginoon Jesucristo? Nananatili ba tayo doon? Kung tayo ay nananatili sa kanyang pag-ibig, again, dapat sinusunod natin ang kanyang mga utos again. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. John 15:10. So, abide in me. Ano sabi pa ng Panginoon? Apart from me, you can do nothing. So, tayo ba'y nag-a-abide sa Panginoon? Sa pag-ibig ba niya, nag-a-abide tayo? So, pakita natin yun sa pagsunod sa kanyang mga utos. Hindi yung gusto natin yung sinusunod natin. Ang Panginoon, kung ano sinasabi ng kanyang mga salita, yun ang sundin natin. Siya ang tingnan natin, hindi yung mga feelings natin. Ano pa, tayo ba ay lumalakad ayon sa banal na espiritu? Kung tayo ay nag-aangkin na tayo ay may tunay na pananampalataya kay Jesus, dapat tayong lumakad sa espiritu. Ano sabi sa Romans 8:9? Ngunit kayo wala na sa laman. Kayo ay wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay, ito yung matinding warning, kung sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. So wala pong neutral. Dalawa lang. Ang Holy Spirit nasa iyo. Ibig sabihin, lumalakad ka sa Espiritu, si Kristo nasa iyo. Sa pananampalataya, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Pero kung wala ka sa Espiritu, hindi ka lumalakad sa Espiritu, walang Espiritu ni Kristo, ikaw ay hindi sa Kanya. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi po ako ang nagsabi nun. So siya sa atin po natin yung sarili natin. Kanina sa Sunday School, nakita natin paano tayo magbibigay ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Sa pagkilala sa Kanya, sa Kanyang attributes. Ano yung Kanyang main attributes? Yung Kanyang kabanalan, yung Kanyang holiness, yung Kanyang majesty, and yung Kanyang moral excellence. Kung naiintindihan natin yun, pag lumalapit tayo sa Panginoon, meron tayong reverential fear sa ating pagsamba at paglapit sa Kanya. Hindi tayo nakatingin sa convenience natin, hindi tayo nakatingin sa
naargabyado tayo o kung sino man taong tinitingnan natin. Hindi tayo nakatingin doon. Nakatingin tayo doon sa banal na Diyos na sinasamba natin. Yun ang tunay na paglapit sa Panginoon. So ito po ang mga katotohanan na nakita natin dito sa verse 4 ng Psalms 23. Isang verse lang ito pero napakaraming kayamanan ng katotohanan. Na ang Panginoong Jesucristo, siya ang tunay na shepherd natin, na source ng comfort natin sa buhay at kamatayan sa mundong ito. Naway tulungan po tayo sa biyaya ng Panginoon na magpatuloy sa kanyang paglakad sa pananampalataya. Tayo po ay magtapos sa panalangin. O Ama naming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapakumbaba sa inyo, O Panginoon, tunay na kayo'y banal na nakakahigit sa lahat, na walang katulad, Panginoon, at kami ay kailanman ay hindi karapat-dapat sa inyo. Tulungan niyo kami na makita namin ang sarili namin, ang aming brokenness, ang aming magkaroon kami ng contrite heart, contrite spirit, Panginoon, sa paglapit sa inyo, na makita namin na wala kaming magagawa apart from you, Panginoon. We can do nothing, Ama. Tulungan niyo kami, Panginoon, ang katotohanan niyong mga salita sa pagharap namin, sa sufferings and affliction sa mundong ito, na walang iba, kundi ang source namin ay ang inyong lakas, ang inyong comfort, your rod and your staff, ang inyong guidance, Panginoon. Tulungan niyo kami sa pagharap sa mundo namin ito, na huwag kaming madaya ng aming puso, ng aming pagkamakasalan, na maging hipokrito kami sa inyong harapan, na lumalakad kami kami ay double standard sa paglakad sa inyo, kundi tulungan nyo kami na magkaroon kami ng tunay na paglakad, tunay na katapatan sa aming pananampalataya sa inyo. Gaya ng inyong sinabi, Panginoon, kung ang sino mang nagmamahal sa inyo ay nagsabing nagmamahal sa inyo, siya'y tumutupad ng inyong mga utos. Tulungan nyo kami sa aming buhay na magpatuloy kami na sundin ang inyong kalooban, persevere kami, Panginoon, and maging diligent kami sa pagkilala sa inyo, sa inyong biyaya, Panginoon. Tulungan nyo kami, Ama. Salamat po, Panginoon. At sa mga naririto, Panginoon, na kayo ang nakababatid ng kanilang puso, kung sino man ang wala pang tunay na relasyon sa inyo sa pananampalataya, hindi pa nila kayo kilala, Panginoon, bilang Diyos at tagapagligtas, at wala pa silang tunay na personal relationship sa inyo sa pananampalataya, nawa ay wag niyo silang lampasan, Panginoon. Tulungan niyo sila, Panginoon, wag niyo hayaang tumigas ang kanilang puso, nawa ay wag niyo po silang lampasan, Ama. Mahabag po kayo sa kanila. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.